Minasan, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat. Welcome po sa Lesson 47. Ang unang pattern po natin na pag-aaralan sa Lesson 47 ay plain form. Ang mga plain form pong ito po yung mga verb, i-adjective na adjective. Lalagyan natin ito ng da. Yung noun, lalagyan din po natin ito ng da. Tapos, lalagyan natin siya ng so des. Nang ibig sabihin, I heard that or narinig ko. Bago po tayo magpatuloy, i-compare po muna natin ang pattern ng SODES kay Lesson 47 at yung SODES kay Lesson 43. Kay Lesson 47 po, ang kailangan natin ay plain form ng mga verb. Halimbawa po yung ating dictionary form, nai form, ta form, nakata form, at sa i-adjective, tatanggalin lang po natin yung des na adjective, lalagyan natin yung present positive natin ng da, ganun din po kay noun, mayroong da. Tapos kay lesson 43 po, yung bago mag-so des po rito, ang verb po natin, kailangan tanggalin natin yung mas. Ibig sabihin, verb stem lamang po ang kailangan natin dito. Sa i-adjective naman, tatanggalin natin yung i, tapos na adjective. Ang ibig sabihin ng so des po dito ay looks like. Na ang ibig sabihin ay sa tingin, parang, or mukhang, kung ano man po yung Tagalog na mas komportable po kayong gamitin dito. Makikita po natin na sa conjugation po, bago mag-so des, doon po sila nagkakaiba. Kaya po ma-identify po natin kung ano po ang ibig sabihin ng ating pattern, kung I heard that or looks like. Bago po tayo magbigay ng example, basahin po muna natin ito. When the source of the information is given, it is indicated by ni Yoroto. Kapag po mayroon po tayong source ng information kung saan nanggaling yung ating information na yon, maglalagay do po tayo ng ni Yoroto. Nang ibig sabihin according to. Sa Tagalog natin ay ayon sa. Tapos po, place at the beginning of the sentence. Ilalagay po natin siya dun sa ating unahan ng sentence. Example po tayo, basahin po natin. Shinbun ni Yoroto ashita wa amiga furuso desu. Nandito po yung ni Yoroto natin. Ibig sabihin, itong shinbun, ito po yung ating source of information po natin. Tapos yung ating plain form ay itong furu, naka-dictionary form po dahil ito po ay verb. Ang Tagalog po niya, ayon sa newspaper or according sa newspaper, bukas ay uulan. Mapapansin po ninyo na hindi natin na-translate ang salitang narinig ko or I heard that kasi ang ating source ng information natin ay dyaryo. Siyempre, hindi naman po nagsasalita yung dyaryo kaya ang mabibigyan natin ng diin ay ang ating ni Yoroto nang ibig sabihin ay ayon sa or according sa. Example pa po tayo. Tenki yoho ni Yoroto. Ashita no tenki wa kumori da so desu. Mayroon po tayong source ng information. Ito po yung ating tenki yoho. Tapos ang plain form natin ay noun, kumori. Nilagyan po natin ito ng da. Kaya naging kumori da. Ang ibig sabihin po nito, ayon sa weather forecast, maulap ang panahon bukas or ang panahon bukas ay maulap. Halimbawa, narinig niyo po siya sa radyo or kung saan man, maaari niyo pong dagdagan sa Tagalog na narinig ko ayon sa weather forecast na maulap ang panahon bukas. Pwede naman pong hindi nyo na ilagay yung narinig nyo kasi naando naman po yung ating source ng ating information. Hindi ko po na isulat kanina, ang plain form so des, ito po ay expression of hearsay, yung mga naririnig po natin or sabi-sabi. Ang example po natin ngayon ay, Ken sang wa ashita Tokyo e iku so des. Ang plain form natin ay iku. Sa example po natin ngayon, hindi tayo gumamit ng ni Yoroto kasi wala pong pinagmulan yung information po natin. Ang Tagalog po natin ito ay, narinig ko si Ken ay pupunta bukas sa Tokyo. Kaya po magagamit na natin yung ating salitang I heard that or narinig ko. Kasi kapag mayroon pong source ng information, mas nabibigyan ng diin or nabibigyan natin ng pansin ang ni Yoroto. Nang ibig sabihin ay according to or ayon sa.
May example po ako rito, isang lesson 47 at isang lesson 43. Unahin po natin si 47 po natin na lesson, Amega furu sodes. Ibig sabihin, narinig ko na uulan. Ito po yung ating plain form, ang furu. Sa lesson 43 naman, Amega furi sodes. Kanina sabi natin, nung binalik-aralan natin yung lesson 43, verbs time lamang po ang ating kailangan. Tatanggalin natin yung mass form. Ang ibig sabihin po nito ay parang uulan or mukhang uulan. Kung ano man po yung translation nyo po dito sa looks like. Next pattern po natin ay plain form, yodes. Ang plain form po natin ulit na kailangan dito ay verb, i-adjective, na-adjective. Ang na-adjective po natin dito ay na ang ilalagay natin. Ang noun naman, lalagyan natin ito ng no bago mag-yodes. Ang ibig sabihin po ng pattern natin na ito ay it seems that or mukhang. May pagkakapareho po siya dun sa lesson 43 kanina na it looks like. Mamaya po, kukumpare po natin silang dalawa. Basahin po natin ito. Yodes conveys the speaker's subjective conjecture, which is based on the information obtained through his/her senses. Ang yodes po, ang inahatid po niya, ito po yung sinasabi natin, yung pansarili nating mga haka-haka, na ang ating mga haka-haka ay naka-base sa information na nakukuha natin or pinanggagalingan sa pamamagitan ng ating senses o yung pandama or pakiramdam. Maaaring sa naamoy natin, nahawakan natin, or nakita natin, at kung ano-ano pa. A sentence that ends in yodes sometimes accompanies domo, which suggests the speaker cannot be certain if what he/she is saying is a fact. Yung pattern po natin ng yodes ay minsan daw po ay sinasamahan ito ng domo para po masabi ng nagsasalita na hindi siya sigurado doon sa kanyang sinasabi. Kumbaga, mas nadadagdagan pa yung sentence niya ng ibig sabihin na it seems that or mukhang na pinaparating niya na hindi siya tiyak doon sa kanyang sinasabi. Example po tayo, Arisha shacho wa jimosho ni inay yodes. Ang plain form po natin ay itong inay. Galing po siya sa imasen. Ang ibig sabihin ay wala. Ang ibig sabihin po ng sentence na ito ay si Arisha shacho ay mukhang wala sa office. Siguro hinahanap mo siya tapos hindi mo siya makita, kaya nag-conclude ka, kaya nasabi mong mukhang wala siya sa office. Next example po natin ay Ryan sangwa ima isugashi yodes. Ito po ay i-kiyoshi or i-adjective. Ang ibig sabihin, si Ryan ay mukhang busy ngayon. Siguro nakikita mo siya na hindi siya tumitigil sa kanyang ginagawa or masyado siyang abala, kaya nasabi mong siya ay busy. Next na example po natin ay Heya ni darika iro yodes. Iro galing po sa imas, ginawa po nating plain form. Ibig sabihin, mukhang may tao sa kwarto. Siguro may narinig ka or may naramdaman ka, kaya nasabi mong mukhang may tao sa kwarto. Ngayon po, kung sasabihin nyo, pwede ba yung mukhang pwedeng gamitin ko sa Tagalog ay parang may tao? Nasa sa inyo na po yun. Next example po natin ay Ken sangwa domo byoki no yodes. Ang ating po rito, plain form ay noun, kaya nagkaroon tayo ng no after ng byoki. Tapos itong domo, yung sinasabi natin kanita, ito po ay nagdadagdag na hindi tayo tiyak doon sa ating sinasabi. Yung yodes, ang ibig sabihin nito, di po ba ay mukhang, hindi ka sigurado. Kapag nilagyan siya ng, or sinamahan pa siya ng domo, na talagang sinasabi mo na hindi ka talaga sigurado doon sa sinasabi mo. Ang translation po nito ay, si Ken ay mukhang may sakit. Siguro nakita mo lang na matamlay si Ken or kung ano yung nakikita mo kay Ken. Pero hindi ka talaga sure na may sakit siya. Si Domo lamang po ang nagdadagdag doon sa sentence mo, doon sa yodes na talagang hindi ka sigurado.
I-compare po natin si lesson 43 na sodes nang ibig sabihin ay looks like at yung yodes na it seems that. Example po tayo dito kay lesson 43, Reo sangwa isugashi sodes. Dito sa kabila, Reo sangwa isugashi yodes. Ang translation po nito ay parang busy si Leo. Sa kabila naman, mukhang busy si Leo. Yung example po natin na Reo sangwa isugashi sodes, papaano po natin siya na nasabing parang busy si Leo? Ito po ay ginudge natin base po dun sa appearance, sa nakikita natin. Kaya nasabi natin na parang busy siya. Dito naman po sa kabila, ito naman po ang judgment po natin dito ay nakabase naman po sa halimbawa sa ating nabasa, o kaya sa narinig at maaaring may nagsabi po sa atin, sa ating pong senses or pakiramdam natin. Pwede po na doon po nanggaling yung ating judgment. Kaya nasabi natin na mukhang busy si Leo. Mas mataas po ang tsansa ni Yodes na totoo po yung sinasabi kasi nagbabase po sa tayo na baka may nagsabi sa atin or may narinig tayo or may nabasa tayo. Nagbabase po tayo sa ating mga sa ating pandama, sa ating pakiramdam. Dito po sa kabila, sa appearance lang, kung ano yung nakikita lang natin. Number 3 po natin, basahin po natin ito. Niyoi gashimasu, oto gashimasu, aji gashimasu, koi gashimasu. Kapag sinabing niyoi is pang-amoy, smell, oto, sound, aji, lasa, koi, voice or boses. Ito pong mga to, ito po ay mga expressions ayon po sa ating mga pakiramdam. Pero po hindi po natin ito intention na gagawin para po maramdaman natin. Kumbaga po dadaan lang po ito sa atin upang maramdaman po natin ito. Basahin po natin ito. Ang ibig sabihin po ng niyoi gashimasu, ito po ay mayroong amoy, oto gashimasu, mayroong sounds, or mayroong tunog, aji gashimasu, may lasa, koi gashimasu, may boses. Gamitin po natin ito sa sentence. Lahat po sila ilagay na lang natin yung henna, na ibig sabihin ay strange or kakaiba. Henna niyoi gashimasu, ibig sabihin may kakaibang amoy. Ibig sabihin may dumaan sa ilong mo na medyo hindi mo nagustuhan, may kakaibang amoy, parang ganon. Next, henna oto gashimasu, may kakaibang sound dumaan sa tenga mo or sa pandinig mo na sinasabi mong may kakaibang tunog. Next, henna aji gashimasu, ibig sabihin may kakaibang lasa. May nakain ka tapos sinabi mong may kakaibang lasa. Next, henna koi gashimasu, ibig sabihin may kakaibang boses. Halimbawa may narinig ka na may kakaibang boses.